Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang dambana, gayon din sa mga nakikiisa sa atin via live streaming, lalo tigit ang mga kababayan nating OFW. Inyo pong ipagpapaumanhin kung tayo ay nagsisiksikan ngayon dito sapagkat isinasagawa natin sa Divine Mercy Sanctuary ang ating taunang medical, optal, dental at surgical mission sa pakikiisa ng UST Alumni Association. Ito po'y maghapon ngayon, pwede kayong magpa-check up, may iba pang mga gawain at pagkukonsulta na libre, pwede kayong pumunta sa Divine Mercy para magabayan kayo sa ating mga gawain ito. Medyo maulan din po ngayon at alam natin na marami kayong basang payong. Pero kami nakikiusap, huwag niyo hong paupuin sa upuan ng inyong payong. Dahil nakakasira po ng kahoy ang mga basang payong. Inyong ibaba muna sa sahig ang inyong mga payong. Pausap na po, para naman tayo ay hindi masira kaagad ang ating mga upuan. Sa pagdiriwang natin ngayon, ginugunitan natin at ipinagdiriwang ang kapistahan ng pagtatampok sa krus na banal. Ito po ang krus na kinamatayan ni Kristo. Ito ang krus na nagdulot sa atin ng buhay na walang hanggan. Mapalad tayo dito sa atin sa pambansang dambana, baka hindi natin alam lahat. Yan pong nasa salamin na yan sa likuran ninyo, yan nasa malaking salamin. Yan po'y bahagi ng tunay na krus ni Kristo. Yan ang ating ipinagdarangal ngayon. Yan ang ating itinatampok ngayon. Tayo po'y nabiyayaan sa pamamagitan ng dating katulong na obispo Salvador Quezon. May nagregalo sa kanya na bahagi ng tunay na krus ni Kristo at yan po'y iniwan niya dito bago siya pumanaw, pinagkatiwala sa pambansang dambana. Kaya naman, yung krus na iyan ang ating pinararangalan. Noon pong unang panahon, ang krus bago dumating si Kristo ay tanda ng parusa, tanda ng kahihiyan, tanda ng kapighatian, tanda ng kasalanan. Sapagkat kapag ka noong una pinatay ka sa pamamagitan ng pagpapako sa krus, ibig sabihin ikaw ay makasalanan. Yun ang sagisag ng krus. Kaya nga tinan nyo hanggang ngayon, kapag ka marami kang pinagdadaanan, kapag ka marami kang problema, kapag parang napakarami mong isipin at suliranin, anong normally nating sinasabi? Parang napakabigat ng aking krus na pasanin. Parang nasa akin na lahat at pasan ko ang krus. Yun ang ating sinasabi. Sapagkat noong una, ang krus ay sadyang sagisag ng pagdurusa. Subalit nung dumating si Kristo, nabago at naiba ang ibig sabihin ng krus na ito. Kung dati mukha ng kahihiyan, kung dati mukha ng pagdurusa, nung dumating si Kristo at namatay sa krus para sa ating kaligtasan, ang krus ay naging tanda ng tagumpay sa kamatayan, naging tanda ng pagkabuhay, naging tanda ng matinding pagmamahal. Kaya nga, kung gusto mong maibsan ang iyong krus sa buhay, kung gusto mong gumaan ang iyong suliranin, kung gusto mong maiba-iba ang pakiramdam sa iyong mga pinagdadaanan, patuloyin mo si Kristo sa iyong buhay. Dahil tanging si Kristo ang magpapabago ng mukha ng krus na iyong pinagdadaanan. Sabi ng isang santo, ang krus na walang Kristo, tanda ng kasalanan. Ang Kristo na walang krus ay kulang na kaligtasan. Si Kristo at ang krus kailanman ay hindi mapaghihiwalay. Dahil pinakadakilang tanda ng pag-ibig ni Kristo ang kanyang pagkamatay sa krus. Kaya gusto mong maging dakila? Gusto mong maging mapalad? Gusto mong matulad kay Kristo? Subukan mong mamatay dahil sa iyong mga krus.
Subukan mong unti-unting mawala ang sarili upang mayakap mo ang krus. Ngayon naman po mga minamahal, ang krus, hindi naman ito lahat paghihirap lang. Madalas ngayon ang krus, tao. Madalas ngayon ang mukha ng krus, kamukha ng iyong biyenang pakialamera. Madalas ngayon ang mukha ng krus, kamukha ng iyong kapitbahay na tsismosa. Madalas ngayon ang mukha ng krus, kamukha ng iyong mga pasaway na anak. Kamukha ng iyong lasinggero o bungangerang asawa. Kung hindi kayo ang yayakap sa krus na iyan, sinong inaasahan yung magbubuhat ng krus na iyan? Meron pong isang matandang kwento. May isang tao na ang dasal ay, Panginoon, palitan mo naman po ang aking buhat-buhat na krus, napakabigat na. Napakatagal ko na pong binubuhat ang krus na ito. Palitan mo naman po ang aking krus. Kaya ang sabi ng Panginoon, sige, halika. Pumunta ka dito at papalitan natin ang iyong krus. Kaya siya isinama ng Panginoon sa isang malaking silid, mga ganito kalaki, at puno ng magkakaibang krus. Lahat ng klase ng krus naroon. May bakal, may semento, may kahoy, may malaki, may maliit, may makapal, may manipis. At ang sabi ng Panginoon, sige, ibaba mo dyan yung iyong krus na gustong palitan at pumili ka ng nais mong krus. At nagsimula na siyang pumili. Kumuha siya ng medyo maliit, hindi naman niya mabuhat dahil napakabigat. Nagkita siya ng medyo malaki, sobrang gaan naman. Parang hindi naman bagay sa kanya. Hanggang 1, 2 oras, 3 oras, namimili siya ng krus. Hanggang makatagpo siya ng krus na parang saktong-sakto sa kanya. At ang sabi niya, Panginoon, ito na po ang aking krus. Ito na ang ipapalit ko. Parang saktong-sakto po sa aking kabalikat. Parang okay na buhatin. At ang sabi ng Panginoon, sige, yan na. Yan din yung krus na ibinaba mo kanina. Mga minamahal, may pagkakataong iniisip nating palitan ang ating krus, pero kailanman laging totoo, walang ibinibigay ang Diyos na krus na hindi mo kayang buhatin. Ang krus mo ay iba sa krus ko. Ang krus natin ay iba sa krus ng ibang naghihirap. Merong ibang parang napakaliit, pero napakabigat. Merong ibang parang napakalaki, pero magaan namang dinadala. Pero tulad ni Kristo, nung tinanggap niya ang krus, nung siya'y mamamatay, sabi ng mga ebanghelyo, niyakap ni Jesus ang krus. Gagaan ang ating krus na pasanin kung ito'y bubuhatin natin ng may pagmamahal. Hindi basta hinihila ang krus, hindi basta pinapasan ang krus, ang krus ay niyayakap. Kaya kung ano man po ang ating pinagdadaanan ngayon, simulan mo, subukan mong tanggapin. Subukan mong yakapin. Dahil sa pagtanggap sa pinagdadaanan, mas gagaan ang ating nararanasan. Si Maria, si Santo Padre Pio, ang mga banal, ang mga krus na kanilang pinapasan ay gumaan dahil kasama nila si Kristo. Ang krus natin ay gagaan kung isasama natin lagi si Kristo. Sa bandang huli ng pagninilay, mga minamahal, kailan po ba tayo nag-aantanda ng krus? Sabi ng ating katesismo, mag-aantanda tayo ng krus kapag tayo napadaan sa simbahan. Tanda ng pagkilala sa Diyos na naroroon. Mag-aantanda rin tayo ng krus pag tayo napadaan saan? Sa birthdayan? Sa sementeryo. Tanda ng pagdadasal natin sa mga kapatid nating yumao. Mag-aantanda tayo ng krus kapag nakasalubong tayo ng musiko, ng patay.
ng patay, pakikiisa sa mga namatayan at pakikiramay sa kanila. Gayon din kapag nakasalubong tayo ng ambulansya na may ilaw at natunog. Yaan nyo na, huwag nyo nang isipin kung may laman o wala. Ang iba sa atin nagagalit pa, ari nagmamadali laang mag-antanda ng krus, pakikiisa sa may sakit na naroroon. At tayo bilang mga Pilipino, meron tayong matandang kaugalian na ngayon ay nawawala na. Nag-aantanda tayo ng krus kapag bumababa tayo ng... Parang walang matanda dito ngayon. Pag bumababa ng... Ayaw pang umamin ng matatanda Pag bumababa ng bahay, ng hagdan, sapagkat gusto nating lagyan ng krus ang ating sarili para tayo'y maproteksyonan. Ngayon, kaninang simula ng misa, tinitingnan ko kayo kung paano tayo mag-antanda ng krus. Kung ang krus ay tanda ng ating kaligtasan, bakit tayo hiyang-hiyang mag-antanda ng krus? Hindi nyo ka napapansin ang inyong sarili? Sabi ng marami sa inyo, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Alam nyo, anong dinudut-dut nyo sa inyong dibdib? Di ba? Ang Espiritu Santo. Ang Ama ay narito sa ulo. Tanda ng karunungan at kaalaman na siyang lumikha ng lahat. Ang anak ay saan? Sa dibdib. Wala pa hong nabubuntis sa dibdib. Hindi pa nauusong nabuntis sa dibdib. Ang anak ng tao ay nagkatawang tao sa tiyan ng mahal na Birhen. Kaya ang anak ay sa tiyan, ang sagisag. Ang Espiritu Santo, sa dalawang balikat. Tanda ng pagpapalakas sa mabibigat na ating pinapasan. Ang Espiritu Santo ang nagpapalakas sa atin. Kaya nakakahiya tayo Pupunta kayo ng SM maya pagkatapos nito, diga? Kakain kayo. Bago kayo mag-antanda ng krus, natingin pa kayo Bigla kayo nahihiyang mag-antanda ng krus. Kung ang krus ni Kristo ay tanda ng ating kaligtasan, yan ang nag-iisang tanda na ikay Kristiyano. Ipagmalaki mo. Sakay ka ng sasakyan. Nag-aantanda ka ng krus, nahihiya ka pa sa iyong mga katabi. Huwag nating ikahiya ang krus ni Kristo. Dahil ang krus ni Kristo ang nag-iisang tanda na ikaw ay naligtas. Yan ang dahilan kung bakit ka nakakasimba. Ang krus ni Kristo ang dahilan kung bakit ka nakatatanggap ng sakramento. Ang krus ni Kristo ang magiging dahilan kung bakit papasok ka ng langit. Kaya mga minamahal, sa marami pang sunod na pagkakataong mag-aantanda tayo ng krus, isipin natin ng ayos kung anong sagisag ng krus na ito. Ito ang sagisag ng iyong kaligtasan. Yan ang sagisag ng pagmamahal mo kay Kristo. Yan ang sagisag ng pagmamalaki mong ikaw ay Kristiyano. Sa banal na misang ito, habang itinatampok ang krus na banal, ating hilingin kay Kristo sa komunyon mamaya. Sabihin ninyo, Panginoon, bigyan mo po ako ng malalim na pananampalataya sa iyo. Hayaan mong wag kong ikahiya ang iyong krus, bagkus, yakapin ito ng buong pagmamahal, sapagkat tanging sa krus mo, maiibsan ang aking pinagdadaanan, tanging sa krus mo, magkakaroon ako ng pagkabuhay.